Huwag kang mapayapa, O Diyos na aking kapulin, sapagkat ang bibig ng masama at ang bibig ng magdaraya ay ibinuka nila laban sa akin. Sila ay nagsalita sa akin na may sinungaling na dila. Kanilang kinulong ako sa palibot ng mga salitang pagtatanim, at nagsilaban sa akin ng walang kadahilanan. Sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway sila, ngunit ako'y tumatalaga sa dalahin. At iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti at pagtatanim sa pag-ibig ko. Lagyan mo ng masamang tao siya, at tumayo nawa ang isang kaaway sa kanyang kanan. Pagka siya'y nahatulan, lumabas nawa siyang salarin, at maging kasalanan nawa ang kanyang dalahin. Maging kaunti nawa ang kanyang mga kaaway, at kunin nawa ng iba ang kanyang katungkulan. Maulila nawa ang kanyang mga anak, at mabao ang kanyang asawa. Magsilaboy nawa ang kanyang mga anak at mga palinis. At hanapin nila ang kanilang pagkain sa kanilang mga dako. Kunin nawa ng manglulupig ang kanyang mga anak at mga palimos, at hanapin nila ang kanilang pagkain sa kanilang mga dakong bungo. Kunin nawa ng manglulupig ang lahat niyang pinagtangkilik, at samsamin ng mga taga-ibang lupa ang kanyang mga gawa. Mawalan nawa ng maawa sa kanya, at mawalan din ng maawa sa kanyang mga anak na ulila. Maniwalay nawa ang kanyang kaapu-apuhan, sa lahing darating ay mapawi ang kanyang pangalan. Maalaala nawa ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang mga magulang, at huwag mapawi ang kasalanan ng Panginoon. Mangalagay nawa silang lagi sa harap ng Panginoon, upang ihiwalay niya ang alaala sa kanyang lupa. Sapagkat hindi niya naalalang magpakita ng kaawaan, kundi hinabol ang dukha at magpagkailangan. At ang may bagbag na puso upang patayin. Oo, kanyang inibig ang sumpa. At dumating sa kanya, at hindi siya nalulugod sa pagpapala, at malayo sa kanya. Nagsusuot naman siya ng sumpa na parang kanyang damit, at nasok sa kanyang mga loob na bahagi na parang tubig, at parang langis sa kanyang mga buto. Sa kanya'y maging gaya nawa ng balabal na ibinabalabal, at gaya ng bigkis na ibinibigkis na lagi. Ito ang kagantihan sa aking mga kaaway na mula sa pagkakas, at sa kanilang nagsasalita ng kasamaan laban sa ating Diyos. Ngunit gumawa ka kasama ko, O Diyos ng Panginoon, alang-alang sa iyong pangalan, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mabuti. Iligtas mo ako, sapagkat ang may dukha at mapagkailangan, at ang aking puso ay nasaktan sa loob ko. Ako'y yumayaong gaya ng lilim pagkakulituli. Ako'y ipinataas at ibinababa ng hangin na parang balang. Ang aking mga tuhod ay mahina sa pag-aayunan, at ang aking laman ay magkukulang ng katabaan. Ako na may naging kadustaan sa kanila. Pagka kanilang nakikita ako, kanilang pinagagalaw-galaw ang kanilang ulo. Tulungan mo ako, O Panginoon kong Diyos. O iligtas mo ako ayon sa iyong kagandang loob, upang maalaman na iyong kamay. Ikaw, Panginoon, ang ikaw. Sumpa sila, ngunit magpapala ka. Pagka sila'y nagsibangon, sila'y mga papahiya. Ngunit ang iyong lingkod ay magagala. Purihin ang Panginoon. Ito ay isang pakikipag salitaan ni David mga kapatid sa Panginoon. That time po, nasa asketo na maraming manlulupig sa kanya, marami siyang naging kaaway dahil nga sa kanyang pagbuhay is sa panahon noon mga kapatid, doon na yung mga makapangyarihang bansa or mga tao na nais siyang itumba, na siyang litigin mga kapatid. Pero ganun pa man, alam natin na si David is isang lingkod ng Diyos na
yung source ng kanyang kalakasan at kapanatagan is nandoon sa ating Panginoon. Kung wala magpagkita dito sa verse 1, huwag kang mapayapa o Diyos na aking kapulihan, sapagkat ang bibig ng masama at ang bibig ng mandaraya ay binubukan nila laban sa akin. Sila yung nagkasulas sa akin na may sinungaling na dila. Kaya lang kinulong ako sa palibot ng mga salitang niya, pagkatanong na nagsisilaban sa akin na walang kadamilanan. Sa kabayaran ng aking pag-ibig, mga kaaway ko sila, ngunit ako'y tumatalaga sa dalangin. Ay gaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti ang tatanim sa pag-ibig ko. Lagyan mo na masamang tao siya at tumayo nawa sa aaway sa kanyang pangalan. Pagkat siya ay nahatulan lumabas nawa siya na siyang salarin at maging kasalanan nawa ang kanyang dalangin. Maging kakaunti nawa ang kanyang mga karawan at kung kunin nawa ng iba ang kanyang patungkulan. Maulila nawa ang kanyang mga anak at maabo ang kaniyang mga asawa. Sa magsilaboy nawa ang kaniyang mga anak at mga balimos at hanapin nila ang kanilang pagkain na kanilang mga dakong luho. Kunin nawa ng mangulupig ang lahat ng natangkinig at sasamain ng mga matagal ng lupa ang kaniyang mga gawa. Mawawala nawa ng maawa sa kaniya at mawalan din ng maawa sa kanyang mga anak at naulila. Mahihiwalay nawa ang kaniyang apuhan sa lahing dating at mapawi ang kaniyang pangalan na maalala ng nawa ng Panginoon ang kasamaan ng kaniyang mga magulang at huwag mapawi ang kasalanan ng kanyang ina, mga lugay nawa sila lagi sa harap ng Panginoon. Upang ihiwalay niya ang alaala sa kanyang mga lupa. Sapagkat hindi niya naalaalang magpakita ng kaawaan, sapagkat hindi niya naalaalang magpakita ng kaawaan, kundi nahabol ang luka at magpagkailangan. Ang mga bagay bagbag ng puso upang patayin at kanyang iniibig at sumpa at dumarating sa kanya at hindi siya nalulugod sa pagpapala at malayo sa kanya. Nagsusuot naman siya ng sumpa na parang magkaroon ng damit. 26 naman, 26 na. 28 yata yun. Yung lingkod hanggang lingkod. At nasok ang kaniyang mga loob na bahagi na parang tubig, na parang langis sa kaniyang mga buto. Sa kaniya'y magiging gaya nawan ng balabal na binabalabal ang gaya ng bigkis na ibinibigkis na lagi. Ito ang kagantihan ng aking kaaway mula sa Panginoon at hindi na nagsasalita ng kasamaan laban sa aking kaluluwa. Ngunit gumawa kang kasama ko, Diyos, na Panginoon, na nang-ayon sa pangalan. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mabuti, iligtas mo ko sapagkat ako'y duka na mapagkailangan. At ang aking puso ay nasaktan sa loob ko, ay umayang ganang lilim pagka kumikiling. Ako'y tinataas sa ibaba ng hangin parang balang. Ang aking mga tuhod ay mahina sa magawa, kaayun, ang aking laman ay nagkukulang ng katabaan. Ako naway naging kadustaan sa kanila, pagkat nang nakita ko kanilang pinanggagalaw
nagagalaw-galaw ang kanilang ulo. Tulungan mo ako, Panginoon ko Diyos, o ligtas mo ako ay ang tandaan ko upang kanilang malaman na ito'y kamay na ikaw ay Panginoon. Ang gawa, sumumpa sila ngunit magpapala ka. Pagkat sila'y nagsibang sila'y mga kapahin ang Panginoon ko ay magdadala. Ito yung yung kung sa awit ni David mga kapatid mo. Yung sinasabi ng Panginoon na ni Propeta David ni ating David na yung lingkod ng Panginoon. Sama rin ko lang yung Panginoon. Yung lingkod ng Panginoon na pag binastos mo, ginawa mo ng masama, is dinadalangin ni Apostol David na yung kaparusahan na darating sa iyo is namumula hanggang sa salin lang is kaparusahan ka ng Panginoon. Once na magkamali ka sa paggawa ng masama sa lingkod ng Panginoon. Yung parusa ng Panginoon is generation by generation. Tayo pa kung saan yung natin. Kasi sinabi nito sa kakakuhan mo, aalahanin ng Panginoon kasalanan na ginawa ng magulang sa lingkod ng Diyos. Kaya, yun yung nakakatakot yung mga kapatid na pag gumawa ka ng kasalanan, yung parusa ng Panginoon is hindi basta-basta ang mawawala. So, as lang na pinaparusahan ka ng Panginoon is as lang ba mataas ka pa rin sa paggawa mo ng kasalanan sa lingkod ng Panginoon is nandun yung parusahan hanggang sa saling lahin mo sa mga kapapukan mo na maaalala ng Panginoon na yung kasamaan na ginawa mo sa lingkod niya is papaalala niya is mali na lumaban sa Panginoon at gumawa ng masama sa kanyang lingkod kasi ang lingkod ng Panginoon is representation ng Panginoon Diyos na sa mga tao. Kaya sabi dito nito din na yung parusa ng Panginoon na ibibigay niya sa mga tao nangahamok sa lingkod niya. Saka sabi dito na yung sabi niya, tulungan mo ako Diyos, kung Diyos, o ligtas mo ako ayon sa iyong kagandahan na inihiling din ni David na sa mga bagay na mga taong gumagawa sa akin ng kasamaan, kasi iligtas mo pa rin ako. Ibig sabihin, even doon napaparusahan sila ng Panginoon, yun pa rin yung kinampihan ng Panginoon siya rin David sa mga bagay nito. Ngunit yung kagandahang loob na pagpumba niya ang David is nandoon. Kahit upang kanilang malaman na ito'y iyong kamay, na ikaw ay Panginoon ang may gawa. Para malaman ng mga tao na yung lingkod ng Diyos is ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi pwedeng takpan o banggain or gawan ng masama. Kasi sabi dito, upang kanilang malaman na ito'y iyong kamay na ikaw ang Panginoon na may gawa. Ito, sumpa sila ngunit magpapala ka, pagkat sila'y nagsibangon, sila'y magpapahiya, ngunit ang iyong lingkod ay magagawa. Sabihin, yung kagalakan ng taong matuloy na ginawa ng masama is nakita ng tao na nakita na pangyari ng Panginoong Jesus, ang Diyos, yung mga bagay na parusa sa taong gumawa ng masama is magagalak yung taong ginawa ng masama. Bakit mga kapatid, no? Kasi binigyan makikita niya yung salvation ng Panginoon sa kanya is totoo. Yung gumawa yung Panginoon sa kanya ng kaligtasan sa mga kagitan ng mga kaaway niya na gumagawa sa kanya. Bali yun naman sama rin yung pagpakusa ng Panginoon is kung ginawa nasa mga tao na gumagawa sa tao po nila ito na ugali na gumawa ng masamang bagay sa kapwa natin. Kasi alam naman natin niya ang pinag-tunay ng Diyos sa atin. Yung paggawa ng mabuti sa ating kalimutan. Kasi yung paggawa ng mabuti, hindi mo alam ang kailan na Panginoon. Or likod niya, nakupetan niya yung kausap na ng mga galampanan. Kaya huwag natin kalimutan yung gumawa ng mabuti sa kapwa natin. At yung parusa sa mga tao na hindi sumusunod talaga is
by generation, yun yung nakakatakot. Hindi na kasalanan ng mga susunod na lalaki, mamanahin pa nila. Kaya, yun lang po, no? Yun lang po yung summary doon.